po si Helen Panis, 1993-1994 I'm in Hong Kong as a domestic helper. So ngayon mga 22 years na ako dito nagtatrabaho bilang isang OFW. Ang hirap talaga kasi bago ka makauwi, tapusin mo muna talaga yung kontrata. Ako po si Josephine Jocar Eslava. Nag-apply ako ng papunta ng Singapore para matulungan ko yung dalawang anak ko. Sa 14 years po na nandito ako, masakit talaga at mahirap dahil sila ay malayo sa akin. Ako po si Vernalici Degamo Espina. 7 years ng OFW sa South Korea. Ang kalaban mo talaga is homesick. Bang parang nagkakasakit ka lagi, pero ang sa akin, nilalakasan ko yung loob ko through prayers. Pero yung mga susunod-sunod na mga taon, medyo hindi na maganda kasi hindi ko na nakakausap yung mga anak ko. Ang anak ko talaga ang hirap dahil tatawag ka na umaga, tanghali, magtiyaga ka talaga dahil yun lang din yung way ng communication nyo sa kanila. Bakit kailangan mong umalis? Bakit kailangan mo kong iwanan dito? Hindi ka pa kontento na kasama mo ko. Ganun yung nasasabi ko sa sarili ko. Pero nung mamalaki na ako, tumatanda na ako, doon ko lang na-realize na kailangan niya palang pumunta ng ibang bansa para nung makapag-aral ako. Minsan hindi ko matanggap na uuwi ka pa ba, kung may uuwian ka pa ba, o yung bang malayo yung nila loob sa akin at may galit. Malungkot po kasi po yung ibang bata may mga mami tapos ako po wala. Pag umuwi ako, masakit dahil mas malapit sila sa mga magulang ko kaysa sa akin. Kaya tiniis ko. Tapos, kinausap ko sila ng kinausap para maintindihan nila yung trabaho ko, para mapamigyan ko po sila ng magandang kinabukasan. Kami mahihirapan kasi yung mama namin sa ibang bansa, tapos kami andito. Ang pangarap ko po ngayon ay magsama kaming tatlo. Uy, congrats pala. Teka lang, congrats. Meron kasi kami tinatawag na Uno Magazine. Hindi ko nadala nung nagkita tayo. Pero, nag-feature kami ngayon ng mga OFW. So, sabi ko, pinsan ko OFW. Sobrang mabilis lang to. Tatanong niya lang. Basta, actually, hindi ko nga alam eh. Basta sabi lang mag-feature. So, sandali. Hi, Berna! Nabalitaan ko kay Suzette na originally talagang plano mo talaga umuwi dito, no? Oo, di ba? Kaya nga lang, nagkaroon tayo ng promo ng upgrade. And then, mas priority mo yung business natin para sa long-term na plano para sa pamilya mo. Tama? Oo. Pero alam mo ba, may good news ako sa iyo. Ngayon, sasagutin namin yung pagpunta mo rito para makita mo yung dalawang anak mo, si Ading at saka si Glenn. Thank you po. Thank you. Thank you po, sir. Sa haba ng taon na hindi ko sila nasilbihan, nakakalimutan ko na nga kung paano ko titimplahin. Kasi syempre sa tagal ng panahon na hindi ko sila nakakasama, hindi ko sila nalulutuan.
Namimiss ko siya kapag nagluluto siya minsan ng pansit po at saka spaghetti. Kasi po yun po palagi naming hinahanda kapag birthday o kaya kahit anong occasions. Punta ko ng Bacolod, nag-aabang doon yung aking anak. Of course, gusto ko na rin siya makita. And of course, may mga plano kami na kasi talaga mga plano namin kung saan kami pupunta together with my family. Ito na yung hinihintay ko na humawa ka lang pala sa kanya, maniniwala ka lang. Time will come talaga marating mo rin. Talagang huwag ka lang bumigay. Huwag ka mag-quit. Ma'am, excuse me po. Meron lang pong gustong mag-message sa inyo. Saan po? On behalf of Uno, ayun, nagpapasalamat kami sa iyo. Una sa lahat, alam ko napakalaki ng sakripisyo mo bilang OFW. Dahil hanga kami sa iyo, Helen, 10 ng aming management magbibigay ng konting sorpresa sa iyo. Lagi nilang tinatanong pagkausap ko sila na, Ma, kailan kami pupunta dyan? Sabi ko, syempre hindi ko masagot-sagot. Tsaka na lang pag uwi ko, ganito. Sabi ko, wala akong may bigay sa'yo. Bilang isang Uno OFW po kasi, meron din pong mensahe ang Uno para sa inyo. Pumunta niyo po yung triangle. Kamusta dyan sa Singapore? Balita namin, isa ka sa Uno member ng OFW na nagtatrabaho dyan sa abroad. Bukod sa meron ka ng trabaho, nagagawa mo pa yung Uno tuwing day off mo. Kahanga-hanga talaga yung pagpupursige mo, kaya talagang napahanga kami sa kwento mo. Bilang pasasalamat namin sa'yo, gusto namin magbigay ng munting sorpresa sa'yo. Gusto namin magbigay ng munting sorpresa sa'yo. Sa Universal Studio at Marina Bisen, kasama ang mga taong minamahal ko. Parang nagsisilbi ako sa ibang tao para din sa kanila. Yun. Na-excite ako kasi nakinakabahan. Kasi hindi ko alam kung magugustuhan ba nila o hindi yung surprise na yun. Sino naalala niyo sa mga pagkain? Si mama po. Di ko alam yung bang panaginip lang ba o kung yun na ba talaga. Pero this is a reality na andyan na talaga sila sa tabi ko.
siya sa graduation mo, ha? Sorry na. Okay lang. Ang masasabi ko lang po sa dalawa kong anak, sa kay Mark, kay Andrea, totally fulfilled my dream dahil sa ngayon, ito na po yung hinihingi nila na magkasama kami. Ito po yung pinaka-moment namin na nagsama po kami. At saka yung pinaka-moment ko talaga na masasabi ko lang na we are very thankful, of course, sa Panginoon, and secondly, sa mga BOD na nag-create ng UNO talaga na sa ngayon, dahil diyan, nakasama ko po yung mga anak ko sa ngayon. Sa UNO ay walang imposible na marating yung mga pangarap ko. Tuloy-tuloy po yung gagawin ko para lahat ng mga pangarap ko sa buhay at makasama ang aking mga anak ay matupad mula kay UNO. UNO, makikita nila din sa amin na mas malaki ang tulong ni UNO kaysa yung magtrabaho kami sa malayo na mayroong time freedom, tapos kasama ang pamilya, mga anak mo na marami kang namimiss. Sana mga ka-OFW, umpisahan na natin si UNO kasi wala nang katapat kay UNO kundi ang pagbabagong buhay natin sa Pilipinas. Sobrang hirap actually. Unang-una na lang, malayo ka sa pamilya. Pangalawa, hindi mo hawak yung oras mo. Kahit hindi mo gustong pumasok, kailangan pumasok. Pag nagkakasakit ka, walang mag-aalaga sa'yo. Yung tipong mag-isa ka talaga. OFW for the past 30 years. I was in Saudi Arabia, but then pumunta ako sa Dubai kasi talagang wala eh. Yung hirap na hindi mo kasama yung pamilya mo, yung hirap na nagpapagod ka, nagpupuyat ka, gumigising ka na maaga na hindi mo nakikita yung mga taong pinaglalaanan mo ng effort para matulungan mo kasi lahat sila nasa Pilipinas. In reality, sa Pinas, mahirap kumuha ng trabaho kasi hindi maganda yung natapos ko. So, nagtry ako maging OFW para matulungan ang family ko sa Pilipinas, parents ko, tapos family ko. And during that time, sa pagiging OFW ko for 8 years,
halos ganun ang nangyayari. Batang mahirap, talagang literal na taga-squatter, batang palengke. So, mahirap ang buhay, so kailangan lumabas ng bansa kasi walang opportunity sa Pinas. For the past 19 years, wala akong naipon. Pag tinitingnan ko yung account ko, nakakahiya. So kung ganun pa rin ang gagawin ko, well, after 19 years ulit, ganun pa rin. Wala pa rin akong maiipon. Ang sahod ko, 1,400 lang bilang gasoline boy. Pero yun, medyo ginawan ko pa rin siya ng paraan, naniwala lang sa sarili ko na kaya ko mag-stay dito. Dahil po sa mga pangarap sa buhay, ako lang po yung inaasahan ng pamilya ko. So kaya po nag-abroad talaga. At isang opportunity din na naka-OFW ako, nandito po ako sa Abu Dhabi. Gusto mong magpahinga pero hindi pwede kasi kailangan. Magkasakit ka, kailangan mong magtrabaho. Pinakamahirap kasi yung mararanasan mo rito, yung hindi mo kasama yung pamilya mo. Which is the most important talaga yung family. Kasi sila yung nagbibigay siya ng motivation para mag-abroad ka. Nagbabiyahe ka ng 4 na oras para lang sa isang way. Dumarating ako sa bahay ng mga alauna na wala ka ng lakas para pa kumain. At kinabukasan, alas 7 ng umaga, kailangan tumayo at pumunta na ulit sa opisina para sa trabaho. Yung struggle na mag-umpisa ka rito as expat, wala kang kakilala, malayo ka sa kamag-anak mo. Pag nagkasakit ka, solo mo lang yung sarili mo. And this is it. This is Uno. Sobrang ganda. Dito tayo magkakaroon ng time freedom at saka financial freedom. Sa 22 years ko, ganon. Maniwala ka, ngayon lang nagkaroon ako ng pag-asa. Yung na-achieve ko sa Uno in 1 year, nasabi ko ngayon pala ako simulang mag-umasenso Para bang yung pangarap ko 22 years ago, pangarap lang pero ngayon natupad 22 years ago, dala ko pangarap pero tumagal, nanatiling pangarap. Natupad lang at nagsimulang matupad nung mag-Uno po ako. Sa Uno kasi, hindi lang yung sarili mo ang mababago. Tapos yung mga taong nasa paligid mo, pwede mo silang tulungan. In a span of 6 months, dito namin nakita talaga na naging Millionaires Club kami. At hindi namin ina-expect. Extra income lang naman Yun lang ang ina-expect namin. Pero, pagdating ng ilang taon lang, eto na kami. Napakalaki ng resulta na kayang-kaya mo rin. Makita ko yung Uno, nakita ko yung opportunity ng isang negosyo na matuturuan kang kumita, matututo ka magnegosyo. Kung sa employment tayo mananatili, malayo nating maabot yung mga pangarap natin para sa mga pamilya natin. So this is a perfect opportunity na very low yung i-invest mo, pero kayang-kayang tuparin yung pangarap mo. Uno na po ang the right vehicle para tayo mapauwi ng maaga po. Importante po ay tulong-tulong po tayong makamit po yung mga pangarap natin. Sa out of 16 na networking na nasalihan ko, ang Uno talaga ang number 1. Ito na yung business natin while we are working, being employed. Maniwala kayo, may mangyayari at may mangyayari. Pwede naman 25 years old, kumikita ka na ng million di ba? So why not? Tingnan natin. Subukan lang natin, walang mawawala sa atin. Kita namin na maganda ang sistema, ang mga leaders dito, may integrity, may humility. Nakita namin na talagang ang daming tao ang natulungan ng Uno na maabot yung mga pangarap nila sa buhay. Ang pagkakaya ba lang natin, nag-decision kami na gawin namin ng Uno. Tinodo lang namin dito. At tapos, eto na. So this is what I'm doing now and I'm very happy. Thanks Uno, you changed my life. Grab mo yung opportunity na sa tingin mo magbabago sa buhay mo. 360 degrees pwedeng baguhin yung buhay natin. At ang priceless po dito is yung mga taong matutulungan natin. God will provide. There is Uno. So live the life that you have imagined. Uno. It changed my life. Mangarap lang kayo. Gawin nyo na siya. I'm doing Uno para dito sa aking mga anak. Malalim kasi ang Uno This is the right opportunity. Ito po yung sagot sa kahirapan. Sa tulong ni Lord, walang imposible. Kaya nyo din.